Ang mundo ng mga nurse ay parang isang malaking dagat ng mga propesyon. Sabi nga nila, pagiging competent ang tanging salbabida para makaahon sa dagat na matatawag kong dagat ng unemployment. Kaya nga hindi na ako magtataka na kung sa libo-libong registered nurses, kalahati sa kanila ang walang trabaho. Pero merong ding ilan sa mga registered nurses na ito ang afford gumamit ng salbabida. Sila yung mga registered nurses na nakahanap ng swerte sa land of milk and honey. Saan ngayon? Walang iba kundi sa United States of America. Yun nga lang, hindi uso sa kanila ang kasabihang kayo ang boss ko, kundi kano ang boss ko. Right, turn off the lights, we gonna lose our minds tonight. What's the dealio? I love when it's all too much. 5 a.m. turn the radio up. Where's the rock and roll? Party crasher, penny snatcher. Call me up if you are gangster. Don't be fancy, just get dancing. Why so serious? So raise your glass if you are wrong in all the right ways. All my underdogs, we will never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Slam, slam, oh hot damn, what part of party don't you understand? Wish you just freak out. Lorena ang kanyang pangalan. Siya ay isang registered nurse. Single at certified Filipino. Isang araw, dumalaw si AJ sa kanyang kaibigan na si Lorena. Oh, hi friend! Friend, kumusta? Ito, mabuti. Lalong bukanan na. Ikaw, mukhang bumanda ka din ah. Siyempre, as always. As always. Halos 10 taon din ang lumipas, no? Oo. Matagal nun. Oo. Isa akong staff nurse sa JC Payuno, Ano bang ba? sa Dinalupihan, Bataan. Tuwang-tuwa nga ako noon, kasi umabot ako ng 10 taon sa pagiging nurse. Masarap maging nurse dito sa Pinas, lalo na mga kapwa Pilipino yung pinaglilingkuran. Kaso, kahit papano, sumasagi talaga sa isip ko yung magtrabaho sa abroad. Sumubok nga siya na mag-apply sa iba't ibang bansa. Hindi siya huminto hanggat hindi siya nakahanap ng kanyang employer sa US. Sigurado ka naman din sa plano mo. Oo naman, no? Malay mo, susunod ni Swerte. Nasa US na. O ayaw mo ba, no? Na ang pwede, nasa dahil American na yan. Alam mo naman na American citizenship lang ang habol ko. Sana maka-employer lang ako. Ayan ka na naman. Tara na nga, huwi na tayo. Makalipas ang 3 buwan, Thank you. Thank you so much, ma'am. Ruslan! 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 Oh, napalo ka? May magandang balita ako sa'yo. Pagkapla ako, tinawagan ako ng agency. Guess where? Where? Sa US lang naman! at lumipas pa ang ilang linggo, Oh, basta mag-iingat ka din ha. Oo naman, friend. Basta I call you palagi. Mag-iingat ka rin dito ha. Oo naman, I'll always pray for you. Oh, basta hanap ka agad ng Amerikano din ha. Oh, yes. Para madali ako maging American citizen. Bye-bye! I hopped off the plane at LAX with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man
saya ko nga noon, nung una ako makatapak sa US. Sobra excited nga akong magtrabaho noon eh. Nagtrabaho ako noon sa emergency ng BPMC. Nung una, mahirap, pero nasanay rin ako. Masaya rin palang makasama ang mga kano. Akala ko nga, latest trends lang ang malalaman ko eh. Di pala, new love life din. Doon ko din nakilala si Rod, isang American citizen. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing. Niligawan niya ako noon. Ayun, nagkain laban din kami. Tanda ko pa nga noon, sa chokan kami kumakain. Then one day, he invited me sa bahay nila. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Ngayon pala, engagement ring na ang ibibigay niya. Have a seat. Everything you see is yours. Lorena, just marry me. Please say yes. Masayang masaya ako noon. Kasi nakapangasawa ako ng Amerikano. Then, I relinquished my Filipino citizenship. At finally, American citizen na ako! Say it's true. There's nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. I would run away. Yeah, yeah. I would run away. Makalipas ang 5 taon, sa kasamaang palad, hindi kami nagkaanak. Hindi ko na rin kilala ang asawa ko. Madalas na kaming mag-away. Hindi na nga kami nag-uusap. Wala na kaming ginawa kundi mag-away. Hindi rin nagtagal yon. After ng divorce namin, umuwi na rin ako ng Pilipinas. Doon ko naisip na iba pa rin talaga ang Pilipinas. Lalo na kung Pilipino ang mga nasa paligid mo. You will find a divorce, then go! I want a divorce! Yes, Lord! I will find a divorce as soon as possible! Then, Lorena filed a divorce. Matapos siyang panigan sa korte at mapawalang bisa ang kanilang kasal. Bumalik na siya ng Pilipinas. Isa lang ang natutunan ko. Huwag katalikuran ang kahit anong meron ka. Mas okay kung mag-dual citizen para lahat ng benefits sa Amerika at Pilipinas meron ka. At muli siyang nagbalik sa kanyang bayang Sinilangan. Matapos makalimot, siya ay bumalik sa pagiging nurse sa JC Pahiungo. Bago ang lahat, importanteng malaman natin ang mga terminong gagamitin sa pagkamamamayan. Base sa Section 4 ng RA 9173, si Lorena ay nabibilang sa kategoryang Jus Soli Doctrine since siya ay ipinanganak sa Pilipinas. Pwede rin naman ang Jus Sanguinis Doctrine kung pagbabasihan ang kanyang bayang kinalakihan. Meron din namang naturalization. Ito ang maaaring itawag sa kanya
sa US. Ang Republic Act 9225 ay ang rules governing Philippine citizenship. Ito ay binigyang katuparan ng Department of Foreign Affairs, Department of Justice, NSO, at ang Bureau of Immigration. Sinasaad nito na ang sino mang natural-born citizen of the Philippines at citizen ng ibang bansa ay dapat huwag ipagsawalang bahala ang kanilang citizenship. At ayon sa kwento, ipinagsawalang bahala ni Lorena ang kanyang Philippine citizenship kapalit ng American citizenship. Kaya siya ay mapapasailalim sa Republic Act 9225. Sa kaso ng ating bida, pag-uwi niya ng Pilipinas, kailangan niyang pumunta sa Commissioner of Immigration to file a petition for her citizenship at kailangan makapag-file siya within 30 days. Ayon sa Section 4 ng Republic Act 9225, in filing petition under the Section 2 and 5, ang ating bida ay kailangan i-indicate ang kanyang present address. Kalakip rin nito ang 3 recent 2x2 picture with front, left side, right side views over white background. Ayon sa Section 7 ng Republic Act 9225 o ang fees, siya ay kailangan magbayad para sa pagpoproseso ng kanyang petisyon. Ito ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos o $50 US. At para mapatunayan na siya ay natural-born Filipino citizen, she is entitled to submit a copy of her NSO birth certificate. After processing, then she will be scheduled for oath-taking. This oath-taking shows that she recognizes and accepts the supreme authority of the Philippines and will maintain true faith. Then, she imposes these obligations upon herself voluntary without mental reservation or purpose of evasion. Section 10 or the strict compliance. Ibig sabihin, kapag hindi siya nag-file ng petisyon, she will be notified to submit the required documents within 30 days from receipt thereof. Otherwise, mababaliwala ang lahat or she will not be recognized as Filipino citizen. Section number 11 o ang approval procedures. Sabi dito, if petition is found to be sufficient in form and in substance, her papers will be submitted to the Commissioner of Immigration or Consul General within 5 days lang, and that is for approval. Section 12 o ang Conferment of Philippine Citizenship. Conferment of the Philippine Citizenship o ang pagkakaloob muli ng kanyang Philippine citizenship. Kalakip rin nito ang oath of allegiance o ang panunumpa ng katapatan. Okay, Coconut Man, Moonheads, and P. You ready? Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to their left, everybody look to their right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Okay. Walang masama sa paghahanap ng swerte sa ibang bansa.
Maganda pa nga ito dahil napapatunayan natin na pwede tayong makipagsabayan internationally. Basta lagi lang natin isapuso ang ating bayang sinilangan at laging ipagmalaki ang bansang kinalakihan. Serve the Filipino and serve as well the world.